daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Sara Duterte at si Senator VP Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo. Statistically tied po, no, sa latest presidential survey at iniiwan po nila yung kompetisyon. Yan. Pag-uusapan din po natin ito pong mga congressman na nagsusulong po ng tiyatya. Aba, sinabi po na bias, binakbakan po itong survey ng Pulse Asia na nagsasabing overwhelming ay ayaw ng Pilipino ang tiyatya, masyado raw bias yung sinagawang survey. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin tong latest Pulse Asia Presidential Survey. Ito po ay isang punto lang po ang lamang, no, ni Senator Raffy Tulfo dito po kay Vice President Sara Duterte. Ano po ibig sabihin niyan? Pag ngayon po nagkaroon ng botohan, statistically tied po sila kasi po meron po yung meron pong plus and minus 2 3% to 5%, ganun po yan, no? So, tabla po sila. Si VP Sara, partida po yan. So, ibig sabihin, Badong, pwede talagang talunin ni Raffy Tulfo si VP Sara. Yan, sasagutin natin yan. Ha? Okay. Ito po, tignan po natin to. So, 35 po si Senator Raffy Tulfo. Ito po ay poll conducted, survey ay conducted po noong March 6 to March 10. 35% si Raffy Tulfo, 34% naman po si Sara Duterte, no? So, very close po, 1 point lang. Kaya nga statistically ay talagang tabla po sila, no? Pero ang maganda po rito, iwan po nila yung pangatlo. Ang pangatlo po ay walang iba kundi si Leni Robredo na iboboto pa rin ng mga dilawan, kakamping, kahit na anong mangyari, may 11%. No? Followed by Senator Amy na may 5%. Manny Pacquiao na may 3%. Senators Robin Padilla, Hontiveros, who got 2% and 1%. No? So, si Hontiveros po, 1% lang. 1% lang po. Kaya wala pong, kahit na anong daldal ni Hontiveros, wala na po yung talabyan sa mga Pilipino. 7% of the respondents were still undecided. At yung tatanungin nyo, syempre, nasan si Martin Romualdez? Ito po, other politicos mentioned by the respondents as potential presidential candidate. O kapit kayo, baka may pag-asa yung nyo, mga loyalista at mga tambalos-los vloggers, baka may pag-asa yung inyong pambato. Si Martin Romualdez, ilang porsyento? Ayan. Speaker Martin Romualdez, Rodrigo Duterte, Manila Mayor Isko Moreno, wala pa pong 1%. Yan po, wala pang 1%. Ilan na nga uli si Tulfo? 35%. Si VP Sara, 34%. Opo, kahit po malayo yan. Ano po ba magagawa natin? Hindi naman ako nagpa-survey. Bakit kayo sa akin umaangal? Malayo pa 2028. Edgardo Rada. Oo, talagang malayo pa. Ano ngayon? Kasalanan ko ba kung naglabas sila ng survey? Binabalita po natin yung lumabas na survey. Huwag po kayong kulang kayo.
Yan ang problema niyo, eh. Pati survey na hindi naman kayo kasama, hindi naman tayo kasama, malayo pa. Wag po kayong mag-alala, 'pag malapit na, 'pag malapit na po ang survey, ang, presidential election, wag kayong mag-alala, iiwan sila lahat ni VP Sara Duterte. Eh, gigil na malayo pa yan, may pag-asa pa si Martin. Wala pang 1% ngayon, may pag-asa pa yan. Asa pa kayo, ha? Okay. Talagang gano'n, habang merong pag-asa, okay, ano po ibig sabihin nitong survey na 'to, 'no? Dalawa lang po ang may pag-asa na manalo, si Rapi Tulfo at tsaka si VP Sara, at 'pag 'yan, makinig kayo, 'pag 'yan trend na 'yan ay nagpatuloy, one on one, Sara Duterte at Rapi Tulfo, wala po tayong kakaba-kaba, 'no? Kasi habang, tumatagal, na-e-expose po ni Rafi Tulfo yung kanya sarili. Sa totoo lang po, bugbog na po si VP Sara ng paninira. Hindi pa po nagsisimula na masiraan si Rafi Tulfo. Oh, 'di ba? Akala nyo ano, dilawan, ha? Eto na ngayon, nakita na ng dilawan. Pangatlo si Lenny, Puta, 'pag tinira natin 'to si Rapi Tulfo, kasi si Sara Duterte wala na, binugbog na lang sa kakatira, Ano ngayon ang puwede nilang gawin? Kinakailangan makuha natin, makasibak tayo sa supporter ni Tulfo. Sisiraan nila si Tulfo, parang yung ginawa nila kay ano ngayon, kay, Isko, 'di ba? Si Isko, ang taas ni Isko, pangatlo yata si Isko, nung nagsimula yung mga survey-survey. Makikita po natin 'yan. Wala pa pong tumitira kay Rapi Tulfo. Alam ko na yung mga ipantitira ng dilawan. Kunwari, hindi natin sinusulsulan yung mga dilawan. Halimbawa po, nakita kasi nila, may pag-asa si Lenny. Kasi nagsimula si Lenny 1% noon. Naging second, di ba? Ngayon, 11%. May pag-asa si Lenny na mag-second. Ano mga pwedeng ipantira kay Tulfo? Alam na, di ba? Ngayon pa lang, para nahihiwagaan na tayo sa paano siya mag-conduct, no? Paano siya mag-conduct ng investigasyon. Nakikita nyo naman, grandstanding. Kinakailangan may magandang result, Total, gusto mo na yan, Kinakailangan yung resulta ng investigasyon mo sa loto ay kapanipaniwala sa mga tao, kasi ngayon pa lang, yung resulta ng loto, hindi ko kayo sinasabihan ng gagawin nyo mga dilawan. Hindi ko kayo inuudyokan. Pero pwede nyo pagsimulan niya. Inutusan yung mga dilawan. Total, utu-utu naman kayo. Binibigyan ko kayo ng ideya, di ba? Binibigyan ko kayo ng ideya. Kinakailangan syempre, nag-iimbestiga ka, Siya ba yung chairman? Siya yung chairman ng sa loto, di ba? Yung tumatama sa loto, siya yung pangunahing nag-iimbestiga doon, di ba? Siya yung chairman noon. I-correct niyo lang ako, baka hindi naman siya hindi sila ang chairman, kung ikaw ang chairman niyan, kinakailangan may matinong daming issue sa milyonaryo. Kinakailangan may resulta po 'yan, kasi pag wala resulta 'yan, dilawan, pasok. Kasi si VP Sara dumaan na sa dumadaan kasalukuyan, solid, no? Ayan, inayos na natin. Bakit pagpabor sa kandidato nyo, naniniwala kayo sa survey, pero pagpabor kay Sara Duterte, hindi kayo naniniwala?
Ganyan naman talaga yan. Lagi po nangunguna si Sara Duterte. Ano po katunayan? Ito po ang katotohanan sa survey, no? Sabi naman sa inyo, hindi po lahat ng survey pwede niyong pagtiwalaan. Sino po yung pwede niyong pagtiwalaan? Wala nang silbi tirahin si Tambi, hindi nakakaangat, no? No? Wala talaga eh. Magsi-shift na tayo nito. Sa totoo lang po, si Tulfo lang po ang pwede talaga makatalo kay BP Sara. Hindi pala pwede makatalo. Bura. Si Raffy Tulfo lang po ang malapit. Yan, pinakamalapit. Kukultahin natin utak ng mga dilawan. Banat kayo ng banat kay BP Sara. Binanatan nyo na yan. Kinakailangan nyo mag-second kayo. Kinakailangan nyo magiba si Raffy Tulfo dahil mawawala na si Lenny. Oh. Okay, punta na po tayo rito sa inaangal naman ito. Ibig sabihin, pag sa tunay na eleksyon po, maraming konsiderasyon, no? Hindi lang po yung popularity mo sa survey. No, dapat yung mga base, dapat yung vice president mo, meron ding ambag sa'yo, di ba? Yan yun eh. Kaya pwedeng mag-combine to si Raffy Tulfo tsaka si Leni Robredo. Pwede. Kaya lang, papayag ba si Raffy Tulfo na nangunguna siya? Papayag kaya si Raffy Tulfo na maging vice president lang ni Leni Robredo? Ganito yan eh. Pag hindi pumayag si Raffy Tulfo, kakanain na ng mga dilawa yan. At kinakailangan po syempre yung organization mo sa baba. Kinakailangan may mga solid ka. Di ba? May mga solid votes ka. May malakas ang balwarte mo. Tayo, nakakatiyak tayo kay BP Sara. Yung Mindanao, Visayas, Mindanao, malaki po ang boto ni BP Sara dyan. Okay, punta po tayo sa isang survey. Yung sikat na survey ng Pulse Asia pa rin, no? Ako po, pagdating po sa mga survey, titignan nyo po kung sino yung nagpapasurvey. Hindi po lahat na nagpapasurvey katiwa-tiwala na agad. No? Kasi dapat matagal na sila sa business. Ibig sabihin, yung SWS tsaka Pulse Asia, hindi po yan na basta-basta hindi po nila sa tagal na nila sa business, dekada na po sila, kumikita po sila sa kanilang business, hindi po nila sisirain yan para paboran lang yung ilang politiko, yung SWS tsaka yung Pulse Asia na yan. Kaya more or less, scientific po yung ginagawa nila, no? Ibig sabihin, talagang nakabatay sa siyensya, hindi po yan nakabatay sa politiko. Marami pong mga survey company, they come and go, no? Nawawala na po yung iba kasi ginagamit lang sila ng politiko, pero yung SWS tsaka Pulse Asia, napakatagal na po nila rito. At kumikita po sila sa pamamagitan ng pagsasarvey. Yan po hanap buhay nila eh. Hindi po nila sisirain yan sa isang eleksyon. Binibigay ko po sa inyo yung premise ha. Tama ba na hindi dapat pagtiwalaan lahat ng survey? Opo. Mamimili kayo yung meron ng matagal na sa business na ito. Okay? Parang syempre, puta, bagito pa lang yan. Paano mo pagtitiwalaan? Pero matagal na po yan. Okay. Ano? Oo, gusto nating umangat naman kayo mga dilawan para naman mag-iworte kasi alam nyo, mga kakamping at dilawan, eto, pag nakapokus pa rin kayo kay pag nakapokus pa rin kayo ng kababanat kay Sara Duterte, yan na yun solid boto na yan Kaya dapat ang payo ko sa inyo mga dilawan at kakamping, yung wala ring mangyayari kay Lenny kung babanatan nyo lang si Sara Duterte.
Pag bumaba si Sara Duterte, baka makalusot pa 'to. Ito hindi niyo pa nababanatan, eh. Okay, punta po tayo rito. Ito po si Suarez, isa po sa mga pinakasikat na congressman na nagsusulong ng tiyatya. Ito po ang sinabi ni Suarez, "Bias survey questions distort public perception on charter reform." Ayon po kay Suarez, no? Pinapalagan niya po yung yung sinabi nila. Well, hindi na po kinakailangan banatan yung amo nila, eh. Kasi yung amo po nila si Martin, eh wala pa pong 1%. Yung isa pa nilang amo na si ah Ray Ontiveros, 1% lang po. Eh bakit pa hindi na po aangat yung mga yun? Kaya wala pong silbi na dapat Leni pa rin kayo. Oo. Dapat hindi kayo susuporta sa iba. Si Leni malakas ang pagkakataon ni Leni na mag-second. Badong. Teka lang Badong. Ibig mo sabihin, tatrabahuin nila si Leni. Sino ba si Bading? Gandaan nyo naman, puta ngayon, Bading naman ako. Putya, nung nakaraan, mangkanor ako. Ay, usahin nyo naman pag-ako sa akin. Nililito nyo sarili nyo. Minsan Bading ako, minsan mangkanor. Okay. Kasi kung magsiship kayo ng susuportahan, nakita nyo yung survey, walang pag-asa. Kaya stick kayo kay Leni, si Leni pa rin. Alam nyo na gagawin. Ay, teka pala, may tanong lang ako. Next niyan, boss, scammer ka. Hindi, may tanong lang ako. Boss Badong, bakit mo sila pinatatakbo sa pa si Leni? Alam naman natin na hindi naman nanalo si Leni. Bakit hindi nila sila maghanap ng iba? Alam po ninyo, una, it's too late. Wala naman sila na-produce na bago. Si Ray Ontiveros, hindi naman bago yan. Luma na rin yan. Ayaw na rin ng tao dyan. Ikalawa, sa tingin nyo ba hindi masaya si Leni na second? Tandaan nyo ang sinabi po, no? Ang sinabi ni nasirang Miriam Defensor Santiago, pag ikaw presidential candidate ka at pangatlo ka sa survey, ibig sabihin yung una, pangalawa at pangatlo, babaha yung campaign fund. Wala akong inaako sa kay Leni. Wala akong inaako sa kay Leni. Akusahan ba natin yan na siya ang pinakamasayang natalo? Di ba? Ang saya-saya kaya ni Leni na natalo. Ang sabi niya nga, uulit pa tayo. Kahit matalo tayong muli, uulitin natin to dahil napakaganda ng experience. Magandang experience. Ano ba experience ni Leni pagkatapos ng eleksyon? Hindi natin sasabihin na travel lang. Huwag niyo intrigahin. Anong travel? Si PBBM yung nagta-travel. Nagta-travel ba si Leni? Can afford? Can afford na mag-travel matapos matalo? Okay. Balikan na po natin to eto pong si Suarez. House Deputy Speaker David Suarez raised objection to the question used by Pulse Asia in its survey. Ayan, no? The praising of the questions by Pulse Asia seemed crafted to steer respondents towards a specific viewpoint in charter amendments. Suarez noted that the questions appeared to blur. No? Pinalalabo raw ng mga question yung intention ng proposed amendments. Ano po ibig sabihin nyo? Survey po nila yan. Sige, tuloy muna natin.
The survey questions, particularly those addressing contentious issues such as term extension, foreign exploitation of natural resources, and shift from presidential to parliamentary system of government, may have inadvertently skewed responses and fostered opposition to Chacha. So yung pagkakatanong daw ng Pulse Asia ay mukhang gina-guide nila yung tao para kontrahin yung Chacha. Ha? Ganda ng sinasabi niya. Matalino to si Suarez, eh, no? Magaling talaga to, eh. Naiintindihan niya. Naiintindihan niya na, teka muna, mukhang yung mga katanungan ng survey na yan ay pumapabor na mag-anti-Chacha ang tao. Di ba? Eh ano ngayon? Bias survey questions can distort public perception and hinder meaningful dialogue on constitutional reforms. So ang akusasyon ni Suarez para makontra yung overwhelming kasi yun, eh. 88%, parang ano po yun, siyam sa kada 10 Pilipino, no? Isa lang po yung may gusto ng charter change. Talagang talon-talo po sila yung mga nagsusulong. Kaya kinakailangan nila, bakit sila nagsasalita na ganito? Kinakailangan nilang mag-question yung mga tao. Naunawaan ko yung sinasabi ni Suarez. Promise, naunawaan ko kung saan siya nanggagaling. Ang problema, Suarez, kinukomplikado mo, eh, yung sitwasyon, eh. Di ba? Kinukomplikado mo. Samantalang naipaliwanag na namin dito yan, na hindi naman mismo yung charter, hindi naman natin alam kung ano yung babaguhin, eh, di ba? Hindi po yun, eh. Yung mismong proponents, yung pong mismong nangangampanya ng para sa Chacha at yung anti-Chacha ang ginajudge. Di ba? Kaya po overwhelming yung pagtutol. Sino po ba nakakaalam kung anong babaguhin ninyo? Wala pa na po nakakaalam, eh. Pero bakit po overwhelming tinututulan yung Chacha? Yung personality behind, yung pong nagtutulak, yung po yung tinututulan ng 88%. Si BBM po, si Martin Romualdez, kayong mga congressman, kayo actually ang tinututulan ng 88%. Alam mo, itong mga sinasabi mo, ano yan, eh, magandang debate, academic debate, no? Pwede yan sa ano tayo, sa university, no? Pagdebatihan ng mga tao sa kumukuha ng polsay, subject for debate. Pero ang katotohanan, simple lang po mag-isip yung mga Pilipino. Putya, hindi nga nila mapaunlad tong Pilipinas. Ang dami-daming ang problema. Uunahin pa nila yung Chacha. No to Chacha kami. Ganun lang po yan. Eh sinabi ng mga Duterte, ayaw natin ng Chacha. Ayaw namin ng Chacha. Naniniwala kami sa mga Duterte. Hindi po kinakailangan ng komplikasyon. Sino yung nagsusulong ng Chacha? Si BBM, si Martin Romualdez, mga congressman. Wala kaming tiwala dyan. Kaya nireject. Hindi dahil sa mga tanong ng Pulse Asia. Hindi dahil kung ano-ano. Oo, tinataasan ni Suarez, eh. Pero hindi pa umaabot yung mga tao, mga Pilipino, hindi pa ganun. No? Hindi pa po tayo umaabot sa debate na ganun, na mataas na mataas. Simple pa lang po yan. Alam ng mga tao na yung nagsusulong ng Chacha, kilala nila at wala silang tiwala. Kaya overwhelming, rejected. Di ba? Sige, basa pa tayo ng isa pa. Ito pa isa. Pulse Asia is ano naman yung sagot ng Pulse Asia?
Sinagot po sila dahil sinisiraan niyo yung hanap buhay nila, eh. Parang yung Pulse Asia, ang binebenta po nila, ang kanilang business ay survey, 'no? Survey po yung business ng Pulse Asia, eh. Parang sinasabi niyo na bias yung Pulse Asia, papalag yung Pulse Asia. Ano po sabi ng Pulse Asia? Eto, logical yung sinabi ng Pulse Asia. Pakinggan niyo kung paano sinagot yan ng Pulse Asia. Okay, sabi ng Pulse Asia President Ronald Holmes stand by Pollster latest survey showing majority rejection of charter change after House lawmakers raised question on how it was done. Okay. Pinangangatawanan ng Pulse Asia President na si Ronald Holmes na yung kanilang ginawa ay scientific, yung kanilang ginawa ay makatotohanan yung survey nila, no? Na majority ng mga Pilipino rejected, nire-reject nila yung charter change. Alam niyo po, sa totoo lang, iba po yung dating ng 88%. Kung mga 60%, kaya pang habulin yan, eh. Halimbawa, 60%. Mga 40%. 40% yung may gusto, 60% yung may ayaw. Kaya pa madaan sa ano yan. Pero 88%, bakit ba ang dami nakikiusap sa akin na parang ang sinasabi niyo ba, wag kong masyadong talinuhan ng pagdidiscuss? Naawa ba kayo sa sarili niyo at ako'y napakagaling ng pagkaka-discuss natin at pinatitigil niyo ako sa aking pagdidiscuss? Okay lang yan. Kung si Tulfo ang kalaban, wala pong problema dyan. Tatalunin natin yan. Gusto nga natin si Tulfo ang kalaban. Okay. Ito po ang katwiran ng Pulse Asia. We have been running the questions for 20 years. Hindi pala ngayon lang, no? 20 years na palang nagtatanong ang Pulse Asia tungkol sa Chacha. Paano nila ginagawa? Paano hindi nakakaapekto? Okay, eto po. The sequence is we start with asking if they favor charter change in general, then the specific changes proposed now and before are posted later. Okay, ganito po Ganito po pala nila ginagawa. Unang tanong nila ng Pulse Asia, ikaw ba ay sumasang-ayon sa charter change o hindi? Anong makakaapekto dun? No? Anong nakakaapekto sa kanila dun? Ang linaw ng sinabi ng Pulse Asia. Ang una raw nilang tinatanong, hindi maapektuhan. Walang bias. Gusto mo ba ng charter change o hindi? Hindi po nila to ginawa para tutulan yung charter change ngayon. Sabi ng Pulse Asia, we've been doing this. Ginagawa na namin to for the last 20 years. 20 years na pala nilang ginagawa ang pagtatanong kung gusto mo ba ng charter change o hindi. Ang sinagot kagad ng mga tao, ayaw namin. 88%. Yung mga karugtong na katanungan, immaterial na yun. Nauna pala nilang tinanong. So, yung sinasabi ninyo na yung mga question is leading papunta para tumutol sila sa Chacha, ay hindi po pala ganun. Yung una po pa lang pala nilang tanong, are you in favor of Chacha agad? Pahiya na naman kayo. Alam niyo po, yung mga scientific na mga taga-survey, hindi nyo mapapaikot yan. Oy, huwag kayong black. Ba't ba kayo ng black? Hayaan nyo muna sila. Sinasagot natin eh. Nakikiusap sila sa akin. No? Tigilan ko na raw yung pagiging magaling na vlogger. Bakit po hindi nyo sinasabi sa ibang vlogger yan? Natigilan yung pagiging pagpapaliwanag. Bakit po si Badong ang pinatitigil yung
magpaliwanag. Natatakot ba kayo sa mga paliwanag ni Badong? Nakakatakot ba yung paliwanag ko? The truth shall set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Pakinggan mo yung ano ko, tapos magtanong ka. Ang linaw-linaw niyan po. Yung kinakatwiran ng mga congressman na bias daw yung mga tanong, sabi ng Pulse Asia, paano magiging bias yan? Una naming tanong. Ang sabi kasi ni Suarez, nililid niyo yung mga tao papunta sa para tumutuloy. Hindi raw, sabi ni Holmes. Sabi ni Holmes, una namin tanong, in favor ka ba sa Chacha? Wala pa silang ibang tinatanong. Ikaw ba ay sumasang-ayon sa Chacha? Sagot kagad ng mga tao, hindi. 88%. Alam niyo kung bakit? Nangampanya ang mga Duterte. Yan nga dapat ang susuot ko ngayon. Sino po ang effective? Di ba? Kayo nangampanya rin. Yung mga Duterte nangampanya. Ano yung kinampanya ng mga Duterte? Ito po. Ito po ang effective. Ayan The Baweños, not for sale. Nakalimutan nyo ba to? Nangampanya po ang mga tao. Yan po yung ginagawa sa Maisog. Yung sinasabi ninyo, walang silbi ang prayer rally. Connect po yan ngayon. Connect yan hanggang maging presidente si Sara Duterte sa 2028. Hindi naman pala nakapag people power. Walang epekto. Di ba kinakantsawan nyo kami? Sabi mo, Badong, nagpapakapagod ka, Badong. Nag-iimbita kayo sa Maisog. Bumaba na ba si Pangulong Marcos? Akala nyo kasi, simple kasi kayo mag-isip Akala nyo kasi, ang purpose ng prayer rally namin ay magdasal at bumaba si Marcos. Hindi po. Ayan, diba? The Baweños, not for sale. Ano po ibig sabihin yan? Nangampanya po yung mga Duterte na wag nyong ibenta. Yan po yun. Di ba? Kayo din naman nangangampanya Araw-araw kayo sa media. Bakit ba merong mga press conference yung mga congressman? Pinapaliwanag nyo doon na eto, magtsatsa tayo. Ang babaguhin natin, economic provision. Para pumasok yung mga... Paano nyo kinakampanya yung tsa-tsa? In kontra sa amin. Paano kami nangangampanya? Filipinos are not for sale. Di ba? Ganyan ang kampanya. Nakasuot ng t-shirt. Effective ba? Malamang, 88% Rejected yung tsa-tsa nyo. Kayo, paano kayo mangampanya ng tsa-tsa? Uunlad ng Pilipinas sa tsa-tsa. Papasok ang mga foreign investors. Narinig na namin yan. Anong katwiran nila? Bakit daw tayo? Bakit daw lipad ng lipad ang Pangulo ng Pilipinas? Bakit punta ng ibang bansa? To attract foreign investments. Bakit nyo minadali yung Maharlika Fund? Bakit nag-aksaya tayo ng panahon dyan sa Maharlika Fund? Ginawa nyo batas agad to attract foreign investment. Tapos ngayon, tsa-tsa na naman. Para saan? Economic tsa-tsa daw. Para saan? To attract foreign investment. Alam na namin, wala tayong na-attract Badong! Tigilan mo na yan, Badong! Marami kang nililigaw. Nililigaw? Grabe.
Pumapasok sa akin para makiusap, tigilan ko na raw 'tong pagpapaliwanag ko. Bakit ko kinakailangang itigil ang pagpapaliwanag, eh, vlogger kami. Pumasok kayo sa mga vlogger niyo at ipasagot niyo yung mga paliwanag ni Badong. Hindi yung ganito kasi ang mga vlogger niyo, eh, magbabasa, basa, mag-iisip na matagal, tatawa, basa uli, mag-iisip na matagal, tatawa, basa uli. Yung isa naman, okey na yan. Tinda tayo ng pampapogi. Nakakatakot ba magpaliwanag? Akala niyo 'di ba, nangangantyaw kayo. Nakailang maisog rally na kayo Badong? May epekto ba? Napalayas niyo ba si Marcos? Napalayas si Marcos? Hindi ako nagpunta ng Cebu tsaka Davao para palayasin si Marcos. Wala si Marcos dun, eh, 'di ba? Ayan, nakakaapekto na. Paano naapekto? Paano naapektuhan? 88% ayaw na sa tiyatya. Ay, ganun pala paliwanag dun. Oo, kaya niyo ako pinatitigil, 'di ba? 'Di ba? Kanino galing ang survey na 'yan? Sa Pulse Asia. Hindi niyo naunawaan kung bakit kami nagmamaisog. Ipinapaunawa namin sa tao na hindi nila dapat binibenta ang kanilang sarili. Yan lang po ang ating topic.